Ako hindi ako naniniwala doon, pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan, puro kasinungaling na sinasabi niyan. Oh, sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala! Oh! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yan katotohanan. Yung lahat. Hindi natin mababasukin ng ICC. Tama naman, hindi niya pinapasok eh. Dinala nga niya si Pangulong Duterte doon. Doon niya dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw yan, no? Anyway, ito na nga. Pag-usapan na natin, ha? Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito na nga pag-usapan natin ng mga mainit na issue. Naku po, ito si Pangulong Duterte, sumagot na. Sumagot na po kay, itong kay Marcos, yung kanyang peace offering ni Marcos. Ay, alam niyo naman si Marcos, di ba? Dahil dun sa bloodbath ni VP Sara Duterte, bigla hong tumiklop. At sinabi niyang, peace na tayo. Peace na, please. Peace na. Peace na. Di ba? Biglang, alam naman yun ito si Marcos. Talaga namang mahinang nilalang. Tapos, sumagot si Pangulong Duterte dun sa dahig. Alam niyo ba kung ano sagot? Unya. Pero syempre, bago naman natin pag-usapan yan, baka naman, pwede kayong mag-subscribe. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang Hindi kasi yung subscriber na natin, mantakay mo may nanonood dito sa atin, 52% hindi nakasubscribe. Labo nyo. Nood lang na nood sa kapitbahay Mantakin mo, nood tayo na nood, hindi man lang tayo nagsusubscribe. Huwag naman ganun. Ang sakit naman sa feelings nun. As in feelings, mag-subscribe naman po kayo. Kung mamarapatin nyo lang naman po. Yan naman po libre. Wala naman pong bayad dyan. Kung gusto nyo na may bayad, yung membership, iba yun. Yung membership, parang commitment nyo yun na kayo ay nakikipaglaban sa bayan at sinusuportahan nyo si Manat Bay. So, may monthly yun. Kung ayaw nyo yun, eto na lang subscribe. Tapos click nyo yung notification bell, wala rin bayad dyan. Konting effort naman. Ang hirap sa inyo, ako lang nag-effort sa relationship na to. Drama animal ka. Ay, ayoko nagkakajowa kasi ako lang ang nag-e-effort. Di ba? Mag-effort naman tayo, ha? Yan na, subscribe na po tayo. Okay? Simulan na natin mga kababayan. Like na. Simulan na natin. Ako po, alam mo, ito na nga, sumagot na nga si Pangulong Duterte dito sa sinabing di umanong peace offering, sabi ni Marcos, ayoko nakipag-away. Gumagano kadrama-drama. Gumaintindihan itong taon to, no? Pagkatapos niyang usigin ng mga Duterte, pagkatapos niyang dalhin si Duterte sa dahig, bigla sasabihin niya, ayoko nang away, gusto ko ng peace. Anak ka ng weteng, oo. Ibang level ka talaga, Marcos. Yung pambubudol mo, kaliwat kanan, Sabagay, kaya ka naman nanalo dahil sa binudol mo yung mga Pilipino, sasabihin mo, 20 pesos na bigas. Di ba, wala naman nangyari. Sasabihin mo, golden age. Ipagpapatuloy mo ang ginawa ni Duterte. Wala ka namang ginawa. Hindi mo na pinagpatuloy. Tinigil mo pa ibang mga proyekto. Hindi natin mababasukin ng ICC. Tama naman, hindi niya pinapasok Dinala nga niya si Pangulong Duterte doon. Doon niya dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw yan, Anyway, ito na nga. Pag-usapan na natin, At syempre, sumagot si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapatid na poging-pogi na si Serbong. Ito si Serbong, ang tigas niyan. Sa sobrang tigas niyan, napakaganda ng asawa niyan ni Serbong. Talaga naman. Ayan ang matikas ito may may edad na ito pero grabe ang itsura niyan pag nakita mo sa personal yan. Walang binatbat si Panelo diyan. Joke lang Atty. Panelo, baka patay ko babanatan mo, binabanatan mo na nga si Roque, binabanatan mo pa ako. Wag naman. Magkasama tayo sa seminay. Pasok. Ayan. He's doing fine. Ganun pa rin. Kapatid po yan ni Pangulong Duterte, Pero lakas-lakas pa ho nito kahit na po ito, malupit po ito. Isolated, so medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang, kasi nakikinig sila bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So, mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa atin.
kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Nako, ayan na. Ano? Oh. Grabe yung ngiti pa lang. Pa-suspense ka naman, Banat Bay. Huwag naman suspense. Hindi kasi natawa ako sa sagot ni Pangulong Duterte tungkol doon sa bloodbath. Sinabi daw ng brother na si Bong Duterte, na brother po ni Pangulong Duterte, tungkol yung bloodbath na sinabi ni BP Inday. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila nung isog yung bayanan. Oo. Ano sa... Maisog daw yun. Oh. Sinabi ko na sa kanila yun, maisog yun. Eh. Oh, yari kayo ngayon. Oh. Kasi tigas ng ulo ninyo, tigas ng mga kulentang nyo. Hindi, kasi alam mo, sa dami-dami ng aawayin nilang politiko, si BP Sara Duterte pa, talaga daw, kahit nga si Pangulong Duterte, sinasabi niya, masiga sa akin yan, mas ano sa akin yan, mas malupit pa sa akin yan. Sinasabi niya, mas stricto. Hindi, which is totoo naman. Kahit sa Davao, magtanong ko kayo ng mga taga Davao, yan sinasabi nila sa amin. Yan daw si BP Sara Duterte, abay, mas mahigpit daw yan kay Inday pag naging mayor. Natatakot yung iba dyan pag naging mayor yan. Si Pangulong Duterte, kung sabi nga nila, kung natatapangan na kayo kay Pangulong Duterte dito sa Davao, wait till you see BP Inday Sara Duterte. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, maisog yan. Sabi, maisog? Isog si BP. Isog si BP, matapang si... Hindi mo na mapigilan yan. Agoy. sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan. Ayan, ako. Ayan na. Ayan na, yung title natin. Yan. Nung sinabi mo ba, sabi ni Roque, na gusto makipagbati ni Da Junior. Bati. Bati na tayo, bati na. Sabi ni Marcos, bati na tayo. Ito Pangulong Duterte, bati na tayo. Ito daw ang sagot ni Pangulong Duterte. Siya, parang in a way, he doesn't believe. He doesn't believe it dahil Ayun, he doesn't believe. So ayan na nga po. Ang banat ni Pangulong Duterte, parang sabi niya, naging Indian si Pangulong Duterte. I don't believe it. Naging Indian siya. Okay. Alam mo, ako rin naman, di naman ako naniniwala doon sa bati-bati niya. Hindi ako naniniwala. Yung iba sinasabi nila, gusto na ng peace, ganyan, gusto na ng ganito. Ako, hindi ako naniniwala doon. Pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan. Puro kasinungaling na sinasabi niyan. Sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan. Yung lahat na sinasabi niya, ewan ko, pawang imbento, o kung hindi naman pawang imbento, pawang, ano mo yun, ng bubudol, o diba, nagpapangako. Para politiko. Typical politiko. Iba sinasabi siya ginagawa. Wala pa ako nakitang ginawa niya na galing sa isa kanyang sinabi. Wala. Ultimo nga yung sinabi niya, di ba? Ang linaw nung Paulito. We don't need ICC. We will not cooperate and we will just... Ganun ba? Pag nagsalita yun, parang laging uutal-utal. ICC. Tapos biglang pinalis. Anong sinabi niya? We did not cooperate with the ICC. We are duty bound with the Interpol. Sabi ko sa inyo walang ginawa ng sabit man. Hindi, wala naman talaga sinabing tama yan to si Marcos. Puro kasinungalingan talaga. Okay, nagpapaniwala dyan. Ayan nga sabi ni Pangulong Duterte, parang gumano na lang daw si Pangulong Duterte na I don't believe it. Ay, sus. Alam ko na yung mga galawan ng mga easy. Banat ba? Kulong siya no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon ganun lang siya. Okay. So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Naku, bantay daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Mr. President, tinakot pa. Tinakot nyo na naman. Takot na nga nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao. Kasi namin pang handa, bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan niya magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. Di ba? Nakita niyo yung video no bata? Nakakatawa yung gumagawa nung video na bata na sinabi ni Pangulong Duterte na nananapok daw talaga si Inday.
Naku, bantay kayo dyan, maisog yan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. So, Oh, yun, lalo lang hindi mapipigilan, no? Kasi nga ito si VP Sara Duterte, ano ito sabi niya nga, 'di ba? Ano ba 'yung sinabi niya? Kaya niya talaga makipagbarugan. Yan talaga ang tunay na banateras. Ito si Inday, talagang wala siyang pakialam. Kasi yung iba, takot makipagbanatan kasi una, may bantot, may baho, ika nga. May itinatago, 'di ba? So no, syempre kung ikaw may tinatago, ano kay, parang tahimik ka na lang. Baka mamaya mabuking pa ako sa mga ano ko, sa mga kalokohan ko, sa mga katarantaduhan ko. So relax na lang ako, 'di ba? Ganun, di ba? Oh. Pero ito, hindi, sabi niya, wala kasing tinatago si Inday. Walang tinatago yan si VP Sara Duterte. Talagang kung ano yung nakikita mo, yun siya. Tanggapin mo o hindi. Yeah? Kasi marami nga nagsasabi diyan, sabi nila, may mga nakikritik na masyado emotional si Inday. Sana yung mga galit niya itinatago lang niya kasi mapapahamak siya sa ginagawang niya yan. Wala sa kanya yun eh. Sa totoo lang, wala sa kanya eh. As a matter of fact, ulit-ulitin niya pa yun. Pag sinabihan mo siya ng ganon, mas uulit-ulitin niya pa yun. At hindi lang uulit-ulitin, dadagdagan niya pa. Mantakin mo, di ba? Nademanda, naakusahan na nga siya tungkol po doon sa sinasabi niyang pag siya na pinatay ay Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman